Bueno, magandang hapon po, umaga, gabi mga kapatid, sa lahat nating mga kasamahan sa iba't ibang bahagi ng daigdig kung saan po kayo naroon. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At welcome po sa ating special edition sa ating palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan, para ating sagutin ang paratang ni hamon pala ni Pastor Chris Bacalaris, isang pastor ng SDA Seventh Adventist Church, na mayroon siyang naghamon siya sa ating mga kaparian, kahit sinong pari, sabi niya, harap sa kanya, ating pakinggan mamaya ang kanyang mga pahayag. Although Bisaya to, ang isang hamon niya sa ating mga kaparian. Bago tayo magsimula, yung lingkod, Brother Tata Rosal, para po sa ating special edition, live po tayo sa FB. At patuloy tayong inanyahan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, ang Pagsisiwalat ng Katotohanan. Bago tayo magsimula, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo, at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu, at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Once again, magandang hapon, gabi, umaga, o tanghali sa inyong lahat, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, kung saan man kayo naroon. At saka sa ating mga kasamahan sa team sa Punto por Punto, head by Reverend Father Darwin Gigano, Reverend Father Kihente, at saka si Reverend Father Gilbert Ambrosa, at sa lahat nating mga kasamahan, at sa ating mga kasamahan sa Board of Governors, sa National Officers, sa Catholic Faith Defender, head by Brother Ryan Miheliano, ang ating National President, at saka sa ating Spiritual Director, National Spiritual Director sa Catholic Faith Defender, sa Reverend Father Fran Villegas, at saka sa Theological Spiritual Director, Reverend Father Abe Arganyusa, at sa lahat nating mga kasamahan, kapasipdi sa iba't ibang mga chapter. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Pwede nating pakinggan ang iyong special natin edition sa ating palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Ating pakinggan at ating sagutin ang hamon ni Pastor Chris Bacalaris, isang pastor ng SDA. At kung kaya, naghamon siya sa ating mga kaparian, kahit sinong kaparian. Atin mo nang pakinggan, all Bisaya to, ating subukan na ating Tagalog. Sandali lang. Audio lang po ating iparinig. Padala ninyong kinakusgan nga pare dia, one on one. Unya 1 hour per examination, bisag unsa nga topiko. Okay. Padala, sabi niya, padala ninyo ang kinakusgan, yung dakilang, pinakadakilang pare, siguro, kinakusgang pare. One on one. One-on-one discussion of, at saka 1 hour cross-examination. Yan ang sabi niya. Pakinggan, dahil
ating pakinggan, patuloy natin pakinggan. Sumala sa Biblia lamang. Kay ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, mga kabarog, pinaagis Biblia. Pero ang pagtulunan sa RCD, kabalog, pinaagis Biblia ra. So, sabi, sandali lang, di naman. So, sumala sa Biblia lamang. Kay sabi niya, dahil ang doktrina ng SDA ay makatindig kahit walang referensya, Biblia lamang, Bible alone. Ngunit ang doktrina ng Katoliko ay hindi sila makatindig, kayang tindigan o patunayan na ang simbang Katoliko ay tunay na iglesia sa Biblia lamang, kung hindi magamit ng mga referensya. Sabi ni Pastor, ating patuloy pakinggan. Okay. Padala ninyo Sandali lang. na pare. Ating i-forward kay medyo One on one. sandali lang. 1 hour per examination. Bisag unsa nga topiko. Sumala tulunan sa RCD, kabalog, pinaagis Biblia ra. Kani magsalit ko referensya. Nga kung basahon ni mo referensya, bias na referensya. Dito mangkot kita. Anong bias? Ang contributor Katoliko. Dapat ko dinig mga referensya. Na pag bumatod, may tungod sa matod ng iglesia, mga bias. Ay, hindi ako manan sa sunod. Pwede na ko na iyak-iyak diri. Pwede na. Okay. Sabi niya, ang referensya, ang paggamit ng referensya sa Katoliko ay bias yon. So sabi niya, hindi natin kaya patunayan, lalo na sa paksa na tunay na iglesia o true church, pag hindi tayo magamit ng referensya, dahil po ang kanilang ang sabi niya, ang yung mga referensya ginagamit natin ay sa mga Katoliko. So hindi natin kayong panindigan o tindigan, patunayan na ang simbahang Katoliko ay tunay na iglesia kung hindi po tayo magamit ng referensya. Yun. So hinamon niya kahit sinong pari, yung mga dakilang pari, sabi niya, unang-una mga kapatid, bakit po ang mga SDA ay takot, allergic po ng referensya? Dahil po sa sarili nilang basahon, yung pamphleto nila, kung ating tingnan, isang pamphleto sa ating mga kapatid na SDA, The Voice of Prophecy, sa page 13, mabasa natin na Katoliko po ang tunay na iglesia. So ito na isang magasin nila. Hindi lang, sabi niya, gamitin natin mga referensya, yung mga bias dahil po mga Katoliko na referensya. Hindi siguro alam ni Pastor Chris Baclares. Naging pastor lang po siya, pero hindi alam yung halimbawa, gamit tayo ng Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Hindi yun Katoliko, non-sectarian ron. Yun, di ba? Halimbawa, gamit po tayo ng Encyclopedia Americana. Hindi yun Katoliko na referensya, non-sectarian yun. Nandyan yun sa mga malaking mga library, whole world, no? At saka New Caxton Encyclopedia, hindi yun halos lahat natin ginamit ay hindi yun mga Katoliko, mga non-sectarian book yun na ginagamit sa iba't ibang mga eskwelahan, ginagamit nandyan sa iba't ibang mga library at saka yung mga city library o public library nandyan yung mga naturang mga referensya. Kahit sa kanilang sariling aklat, Alpha and Omega, Volume 8, kung ating basahin, nagpapatunay din, hindi yung quotation. Kung tingnan natin, hindi yung quotation. Ito yung may highlight, walang quotation. Sabi dito, Catholic Church, Universal Catholic Church, ating basahin ulit, page 302. Catholic Church ay Universal Christian Church. Yan pala. Ang Katoliko is a Universal Christian Church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical
system with the Pope at its summit. So, sa sarili na aklat, nagpapatunay na Katolik ang simbahan na the origin mula pa sa mga apostol. Di ba? Pero kung yun ang gusto niya, na ating hamunin, personally, hamunin natin si Pastor Chris Bacalaris, back to back. Una-una, kaya kong patunayan na ang simbahang Katoliko, Roman Catholic Church, Holy Catholic Apostolic Roman Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi tayo magamit ng referensya, Biblia lang. At saka, papatunayan din niya na ang Seventh-day Adventist Church, yun ang tunay na iglesia na tatag na ating Panginoon Jesus according to the Bible. Dahil po ang gusto niya ay Bible alone. Mayroon pa siyang mga dahilan bakit hindi siya tinanggihan niya ang invitasyon sa team sa punto por punto. Dahil po, sabi niya, ating pakinggan, bago natin, yun ating hamon ni Pastor Chris Bacalaris, lahat ng mga pwede mag-interact yung mga kapatid natin mga SD. No, ngunit yung Saturn pala rin ngayon, di ba? Happy Saturn pala sa lahat ng mga Seventh Adventist Sabado ngayon. So, araw ng pamahinga sa kanila. Pero, ating hamunin na to personal, sandali lang. Kung para sa kaniya, hindi natin kaya tindigan, patunayan na ang tunay na iglesia na tatag natin Panginoon Jesus ay ang Roman Catholic Church. Sa Biblia lamang, walang referensya. Ating patunayan, ating hamunin si Pastor Chris Bacalaris back to back. At saka patunayan din niya na ang Seventh Adventist Church, yun ang tunay na iglesia na tatag sa ating Panginoon Jesus, founded by Jesus Christ, according to the Bible alone. Sola Scriptura, yun. Kung kaya ba panindigan o tindigan o patunayan ni Pastor Chris Bacalaris na ang SDI tatag sa ating Panginoon Jesus batay sa ayon sa Biblia, according to the Bible. So, yun ating hamon. Kaya natin patunayan, may isa pa siyang pahayag dahilan na bakit tinanggihan niya, hindi ayaw niyang papasok sa ating link sa punto por punto. Yun, isa sa ating dahilan niya ating pakinggan. Palingkura inyong pare diya, tanang 70 Adventist na debate doon, ako ipatawag dito, kung kakaya ba. Hindi nakakaya ba. Kaya naman, ang inyong gusto, Mori, sulod dito, butan ka sa imong oras, butan ka sa tanang mga butang, puli-pulihan ka, mauna imong tingog. Mabito nag-open. Sabi niya, tayong ating lahat nating mga kabarian papasok, o ipaharap yung lahat ng mga dakilang mga debator na SDA. At saka hindi siya papasok sa ating programa sa punto por punto dahil po tayo po ang may sabi niya sa Bisaya, di ba? Sabi niya na butan, gunsa niya tamang pag-isahan sa pagtanong hanggang na maubos ang kanyang tinig. Yang boses pala, yang boses, tingog, sa Bisaya. So, yun, mayroon pa siyang paratang na i-mute siya, di ba? Pero ito, Pastor, isang yanong kaanib ng simbahang Katoliko, tanggapin ko ang iyong hamon na sabi mo, hindi namin kaya tindigan o patunayan na ang simbahang Katoliko o Catholic Church, Roman Catholic Church, tatag ng ating Panginoon Jesus founded by Jesus Christ according to the Bible alone. Walang referensya. At saka, patunayan din sa SDA o kaya kayo ang magpapatunay, patunayan mo na ang Seventh-day Adventist Church ay tatagpo ng ating Panginoon Jesus. Sumala sa Biblia lamang. According to the Bible alone. So, yan Pastor Bacalaris, kung kaya mo,
Pwede kayo. Tanggap ko ang iyong hamon. Sabi niya, hindi natin kaya. Ating patunayan, Biblia alone, Bible alone, sumala lamang sa Biblia. Unang-una, mga kapatid, ating Panginoon Jesus ay nagtatag ng isang iglesia lamang sa Matthew 16:18, di ba? I will build my church according to Matthew 16:18. So, isang iglesia lang tatag, ngunit hindi pinangalanan. I will build my church. Thou art Peter, you are a rock, and upon this rock foundation, I will build my church. So, isa lang, singular. So, paano natin patunayan na yung tatag ng ating Panginoon Jesus na simbahan ay yun ang simbahang Katoliko? Gamit sa Biblia lamang, Kaya sabi ni Pastor Bacalares, hindi natin kaya tindigan o patunayan na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Jesus gamit lamang sa Biblia, hindi tayo magamit ng mga referensya. Kung tingnan natin mga kapatid, sabi sa ating Panginoon sa Ebanghelyo po ni San Juan, San Juan 15, na sabi niya nga siya po ang ating basahin muna mga kapatid. Para po, yun ang ating batayan sa ating pagpatunay. Biblia lamang, walang referensya. Ating basahin ang Juan 15, 1 hanggang 2. Pero sabi ng ating Panginoon Jesus, ako ang tunay na halamang ubas. Yung ubas yung sa atin paras. Sabi niya, at kayo ang aking mga sanga. So, siya ang tunay. Sino bang sinasabi na nito? Yung mga apostol. Ang mga apostol po, yun ang mga sanga. Yung simbahan na unang-una, ang mga apostol. At sabi ng ating Panginoon Jesus, na kung siya ang ubas, siya po ang puno ng ubas, sabi niya, at ang iyang kanyang simbahan, iglesia ay yung mga sanga. At saka sabi ng ating Panginoon sa sulat po ni San Pablo, Roma 11:16, kung banal ang unang bahagi ng tinapay na inihandog, banal ang buong tinapay. Kung banal ang ugat, banal din ang mga sanga. So sabi ni ating Panginoon Jesus nga kung banal ang ugat, banal din ang mga sanga, mga kapatid. Magandang hapon pala sa ating kapatid Brother Abel Tumagad sa bayan ng Jimenez, sa parokya po ni St. John the Baptist. Sabi na mayong hapon, igsoon, God bless. So ating nag-special po tayo ng edition sa ating live survey dahil po ating sinagot ang hamon po ni Pastor Chris Bacalares. Sabi niya, hindi natin kaya tindigan o patunayan na ang simbahang Katoliko ang tunay na simbahan na tatag na itong Panginoon Jesus according to the Bible alone. Biblia lamang. Dahil po, sabi ni Pastor Bacalares, ang mga referensya ginagamit natin ay bias dahil po ang rotor mga Katoliko, yung para sa na yung mga standard na references, yung non-sectarian book, sabi niya, mga Katoliko yun. So, atin mayroon na tayong intro kanina, nga takot pala sila ng referensya dahil po kahit sa referensya nagpapatunay na ang kanilang sariling aklat ito nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ang tunay na simbahan mula pa sa mga apostoles at saka sa kanilang pamplito, di ba? The Voice of Prophecy. Unang batayan natin mga kapatid, Biblia, bakit po ang simbahang Katoliko ay huli? Dahil po ang ating Panginoon nagtatag ay isang banal. Yung puno, di ba? Puno ng ubas. At ang kanyang simbahan, iglesia, ang yung mga sanga. Sabi ni San Pablo sa Roma 11:16, kung banal ang ugat ng puno, banal din ang mga sanga. So basahin natin ang 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Ang simbahan na tatag natin Panginoon Jesus ay mga banal. Baka magtanong sila kung banal. Lahat ng Katoliko ay banal. Ngunit sa Jeremiah 15:1 hanggang 2, may mga nahulog sa pagka-hindi banal. So, unang batayan, unang
karakter ng simbahan na tatag natin mga Jesus ay kailangan ang yang simbahan ay may mga bungas pagkabanal. Yon ang dahilan na sabi ng ating Panginoon sa unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 16, kung ating basahin mga kapatid, ang kasulatan ang nagsabi, kailangang magbanalan kayo dahil po ako ay banal. So, ang ating Panginoon Jesus ay banal at sabi niya, magbanalan kayo dahil po ako ay banal. 1 Peter chapter 1 verse 16. Ating basahin sa Biblia para po sa ating mga kapatid na sabi ng ating Panginoon sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Sabi niya na ating isa lang Biblia ating ginamit yung ang salita ng buhay. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, dapat na magpakabanal kayo dahil ako'y banal. So, dapat tayo ay magpakabanal dahil po ang ating Panginoon Jesus po ay banal. At sabi ni San Pablo sa Roma 6:22, kung ating basahin, na may mga bunga kayo sa pagkabanal. Ang tanong, alin bang simbahan ngayon na may mga bunga sa pagkabanal? Tanongin natin ang mga SDA. Sino po bang SDA na naging banal? Kahit si Ellen Goldwhite, na isang kinikilala nilang propeta, wala pa tayong mabasa na si Ellen Goldwhite ay banal, di ba? Lalo nang wala po tayong mabasa, yun ang malaking problema sa SDA. Kaya po ba nilang patunayan, according to the Bible alone, Biblia lamang, na Ellen Goldwhite ay tunay na propeta, di ba? Kahit siguro yung pang balot ng bagoong walang babasa. Ngunit sabi ni San Pablo, Roma 6:22, kung tingnan natin sa Novum Testamentum, Latin na Biblia, habitis fructum vestrum in sanctificationem. May magbunga kamo sa pagkabanal. So, walang ibang simbahan na may mga bunga sa pagkabanal, ang simbahang Katoliko lamang, kapatid. So, yun. Pastor Chris Bacalaris, tanungin mo ang iyong sarili kung ang CSDA pa ba ang tinutukoy sa Roma 6:22 ni San Pablo at sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33 na ang simbahan ng tatag natin ay mga banal, at saka 1 Peter chapter 1 verse 16 na pagbanalan kayo dahil po ako'y banal. Sino po ba ang bungang naging banal sa mga membro ng SDA? O kaya patunayan ninyo na si Ellen Goldwhite ay isang banal, di ba? Pangalawa, dito tayo sa Catholic. Sabi niya, hindi natin kaya tindigan, patunayan sa Biblia lamang kung hindi tayo magamit ng referensya kung ang simbahang Katoliko ay Catholic. Kung tingnan natin mga kapatid, hindi na tayo magamit ng referensya. Ang word na Catholic, of course, universal, di ba? Buong daigdig. Kung ating basahin ang Roma 1:8 mga kapatid, kung ating sa city tayo magmula, kung ating basahin muna sa city, ang sulat na ito'y para sa inyong mga minahal ng Diyos na nasa Roma. So mabasa natin ang salitang Roma. Ang kawawa mga kapatid, kay wala tayong mabasa sa Biblia na Amerika. Dahil po ang SDA, Seventh Adventist Church, ay mula lang yon sa Amerika. Dahil po ang kinikilala ng propeta at sa founder, isang Amerikana nga si Ellen Goldwhite. Diba? So, yung challenge mo, Pastor Bacalaris, sana mahamon mo, na para sa iyo, hindi namin kayang tindigan o patunayan na ang simbang Katoliko, ang tunay na iglesia, tatag natin mga Jesus, sa Biblia lamang, walang referensya, kaya namin.
Ang tanong, kaya ba ni Pastor Bacalares na patunayan na ang SDA ay tatag na ating Panginoon Jesus according to the Bible? Sumala sa Biblia. At yung basahin na, mayroong Roma. So, ibig sabihin, ang sulat ni San Pablo para po sa taga-Roma na tinatawag niya upang maging banal. Sino pa ba? Ano ang sabi ni San Pablo na tinatawag? Sino po bang tinatawag ng Diyos? Ang nasa Roma na maging banal. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Also, malinaw na ang lahat ng mga sitas na ating ginamit para po natin patunayan, nagpapabor yun sa simbahan Katoliko. Also, una sa lahat, pinagpapasalamat ko kayong lahat sa Diyos dahil tanyag sa buong mundo ang inyong pananampalataya. Ano po ba ang aral ni San Pablo? Ang sabi ni San Pablo, ano po bang pananampalataya na tanyag sa buong mundo? Ibig sabihin, universal. Lahat ng sanlibutan, lahat ng bansa. Ang pananampalataya nga mula o galing sa Roma. Wala tayong mabasa na ang pananampalataya na tanyag sa buong mundo nga mula sa Amerika, yung SDA. So, malinaw nga ang simbahan Katoliko ay minamahal ng Diyos at pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos at pinaanyahan na maging banal at tanyag sa buong mundo ang pananampalataya na mula sa Roma. Ano po ba ang ibig sabihin, Pastor? Yung tanyag sa buong mundo, Katoliko, hindi Katoliko? Yung buong mundo. Ano po ba, Pastor Bacalares, yung buong mundo? Ano po ba yung sa diba? Kung ating basahin, Greek Catholicos, hindi man tayo magamit ng referensya. Pero alam nila na ang word nga Catholic is universal, diba? Ang word nga Catholic ay para sa buong mundo, diba? Alam nila. Ang tanong, ang pinatunayan ni San Pablo na ang pananampalataya galing sa Roma, yon ang tanyag sa buong mundo. Ang tanong, ano po ba ang pananampalataya ngayon sa Roma? SDA? Katoliko? Yun lang nga si Pastor Bacalares, bagsak na po kaya eh. Bagsak na Pastor Bacalares at lahat ng SDA nga nandyan sa social media nga palaging sa Bisaya palaging magpabula, di ba? Pag malaki nila ang kanilang simbahan na tatag lamang ni Ellen Goldwhite. So, yun, Pastor, pinatunayan na natin na ang walang ibang tatag na pinatunayan ni San Pablo na ang simbahan na tatag ng ating Panginoon is Catholic. Maliban dyan sa inyong sariling pamphleto. So, Catholic. Maliban dyan sa hindi natin magamit ng iba pang sitas. Tama na yun ang hindi natin gamitin ang Mark chapter 11 verse 17. Diba? Dito tayo sa Katolika. Catholic. Bakit naging Catholic? Apostolic pala. Bakit naging apostolic? Ating patunayan. Bakit naging apostolic ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Hesus? Kaya sabi niya, hindi natin kayang mga Katoliko na patunayan na ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Hesus ay Catholic. Roman Catholic. So, ang sulat ni San Pablo sa unang Roma 1:7 hanggang 8 na ang tinatawag na naging banal yung mga sa Roma, hindi yung nandyan sa USA. So, malinaw na Katoliko yun mga Pastor Chris Bacalares. So, kahit sinong SDA, baka hindi kaya ni Pastor Chris Bacalares na patunayan niya na ang SDA ay tatag na ating Panginoon Hesus sumala sa Biblia lamang o according to Bible alone. Kaya para sa akin, kahit mga pare ang kanyang hinamon, ako ang tatanggap eh. Kaya nating aking patunayan na ang simbahan Katoliko ay tatag, Roman Catholic ay tatag ng ating Panginoon Hesus sumala sa Biblia lamang.
So, apostolika, bakit naging apostolik? Kung balikan natin mga kapatid, ang Mateo 16:18, ating i-contextualize mga kapatid. Unang-una, ating basahin muna. Para po malinawan, pagbigay ng linaw sa mga taga-subaybay sa ating programa, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kung ating basahin ang Roma 16:18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, at itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, at hindi makapananaig sa kanya ang pintuan ng impyerno. Sino ang sinabihan? Si San Pedro. Saan ba San Pedro ngayon? SDA ba? Nandyan ba sa SDA? Ha? O Katoliko? Kung gamitin natin Latin Vulgate Bible, malinaw na malinaw sa maikling salaysay, ibig sabihin yung heading, na si San Pedro ay unang obispo sa Roma, di ba? Biblia din yung ginamit natin. Mabasa rin sa Biblia. Pero kung unang-una, San Pedro ang sinabihan. Di ba? Ikaw, Pedro, si Pedro, at itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. So, si San Pedro pa ang binigyan ng kapangyarihan. 19, at ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Ang itatali mo sa lupa ay yaong natalian na sa langit. At ang iyong pawawalan sa lupa ay yaong pinawalan na sa langit. So, San Pedro ang sinabihan, ang tanong sa lahat ng mga SDA, saan ba si San Pedro ngayon? Kung basahin natin ang The Voice na Biblia, pero wala, hindi nandun sa kabila ang The Voice na Biblia. Pero kung dito lang tayo sa ang salita ng buhay, na may mga sulat San Pablo nga San Pedro nga para po sa taga Roma, ngunit para sa kanila ang mabasa ay hindi Roma, yung Babylonia. Yun ang palusot nila. Pero kung ating basahin mga kapatid, ang 1 Peter 5:13, sa 1 Peter, pahayag pala ito. Dito tayo sa 1 Peter 5, Dito tayo sa 1 Peter mga kapatid. Kung sa The Voice at the church here in Rome, yun ang ating mabasa. Here in Rome, ibig sabihin, nandyan siya sa Roma, nandyan sa Roma siya, panahon nga siya ay nagsulat sa kanyang epistola. Ngunit kung dito tayo sa ang salita ng buhay, binabati ko kayo ang ating sa 3 1 Peter chapter 5 verse 13, binabati kayo ng ating kapatid na babaeng nasa Babylonia. Kung tingnan natin Babylonia, kung para sa kanila hindi yun Roma, yung Babylonia, anong bansa yung Babylonia? Nasa kanilang mga yung Alpha and Omega, at saka The Great Controversy, at lahat yung National Sandilo, ang mga salaysay nila doon ay yung Babylonia, yung Roma. Diba? Kahit sa sarili nilang aklat, nagpapatunay na ang Babylonia yung Roma. Ngunit, kung ating basahin, binabati kayo ng ating kapatid na babaeng nasa Babylonia. Kung para sa hindi yun Roma, mabasa, Babylonia. Ang tanong, ano bang bansang tinutukoy na tinatawag na Roma, na Babylonia? Na hinirang ng Diyos pala. So, hinirang ng Diyos. Doon tayo sa Roma 1:8, 7 hanggang 8, may hinirang din ng Diyos ang taga Roma. Ngunit dito pala, pinatunayan ni San Pedro na yung epistola ay yung sa Babylonia, yung Roma. Na hinirang ng Diyos na kasama ninyo
binabati rin kayo sa aking anak na si Marcos. Magbatian kayo ng may halik na pagmamahalan, kapayapaan, nawa ang suma sa inyong lahat na kay Kristo. So malinaw na si ang sulat po ni San Pablo ay address po sa taga-Roma. At binabati niya ang lahat ng Diyan sa Roma na hinirang ng Diyos. Saan po ba natin mabasa, kung kasama nila si San Pedro, saan po natin mabasa na si San Pedro ay nagsulat sa iyang kasamahan na iglesia nandun sa USA, yung Amerika, para po mapatunayan na yon si San Pedro ay is the egg. Diba? So, yun kapatid. So, huwag kayong maniniwala ng pahayag ni Pastor Bacalares na hindi natin kayang patunayan, tindigan na ang simbahang Katoliko, ang tunay na simbahan na tatag natin Panginoon Hesus, sumala lamang sa Biblia according to the Bible alone. Yun ang ating challenge ni Pastor Bacalares. Kaya po ba niyang patunayan na ang SDA ay tatag ni Kristo according to Bible alone? Kung dito tayo sa Episodos 20, ating ulitin natin na official edition lang po tayo sa ating sa mga pagsisiwalat ng katotohanan dahil po ating sinagot ang hamon ni Pastor Chris Bacalares. Ngunit ang hinamon niya yung lahat na mga kaparian, yung mga dakilang kaparian. Yung sabi niya yung mga kaparian nating mga dakilang kaparian ang hinamon niya. Dito tayo sa Episodos 20. Ano po ba ang sabi, sulat ni San Pablo sa taga-Episo? Natatayo kayo ngayon sa pundasyon. Pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, at ang batong panulok ay walang iba kundi si Hesus Kristo. Yun dahilan mga kapatid, Pastor Bacalares, na ang simbahang Katoliko ay Apostolic Church. Dahil po, tatag ng ating Panginoon Hesus, o ang pundasyon po mula sa mga apostoles, especially po ni San Pedro. Di ba? Yun ang dahilan na parang kanyang sarili niyang magasin, yung The Voice Prophecy na friendship course, na oo, Katoliko ang tunay na iglesia. So, yun ang dahilan. Hindi naman sila sa ngayon magamit tayo ng referensya eh. Yun ang ating intro kanina. Dahil po, bakit po takot ang mga SDA ng referensya, lalo na Pastor Chris Bacalares? Dahil po sa sarili nilang aklat nagpapatunay na ang Katoliko po ang tunay na simbahan. Ito, Alpha and Omega. Papatunay din. Ha? So, yun tinatawag. Na, bakit tinatawag one? Isa lang ang simbahan tatag natin Panginoon Hesus. Bakit huli, banal? Atin ang pinatunayan through the Bible alone. Bakit po naging Katolik? Atin ang pinatunayan sa iba't ibang mga sitas ng Biblia. Bakit po naging Apostolic? Yun ang ating mga sitas na ginamit. Baka natandaan lang po natin ang isang pastor noon na aktibo po na sumasali sa aming programa dito sa Osamis sa DexDD, ang yung dialogue sa Bisaya, dialogue sa pagtuong Katoliko, dialogo sa panampalatayang Katoliko every Sunday 12 to 5, almost 5 hours. Si Pastor, hindi ko alam buhay pa ba yon, si Pastor Eli Sakay, isang membro pastor ng Apostolic Church. Nag-angkin din sila na sila ang tunay na iglesia, tatag ng ating Panginoon Hesus mula pa sa mga apostoles, dahil yon ang ilang title, ang pangalan ng ilang simbahan ay Apostolic Church. Pero sa panahon na tinanong natin sila na siya, sang-ayon ka pastor ng simbahang Katoliko, ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Hesus ay may bungas pagkabanal ayon sa Roma 6:22. Sang-ayon po siya. Sang-ayon po kayo pastor ng simbahan na tatag ng ating Panginoon Hesus ay Katolik, yung tanyag sa buong mundo ang kanyang simbahan.
So, according to sa sulat po sa Roma 1:6-22, sa Roma 1:7 hanggang 8, at saka Mark chapter 11 verse 17, sangayon din siya. Sangayon din kayo, pastor, na ang tangsimatatag natin ng Jesus ay mula sa mga apostoles. Yun tinatawag na apostolika. Ayon sa Efeso 2:20, sangayon din siya. Ayon sa Roma 16:18, sangayon siya. Ngunit, tumututol siya sa Roma. Tumututol siya sa Roma. So, sold out na tayo sa One Holy Catholic Apostolic. Kung may SDA dyan na mag-interact, kahit sino, pwede kayo tatawag. Pwede kayo mag-interact sa ating live ngayon sa FB. Hindi lang tayo direct nag-live sa YouTube dahil po hindi pa kaya natin na maglagay ng intro natin sa ating YouTube channel. Mayroon namang intro. So patuloy tayo. Bakit naging Roman Catholic Church? Na kung tingnan natin ang Biblia, ang ating Panginoon Jesus sa Roma 16, Matthew 16:18, so nagtatag siya ng kanyang simbahan nandun man sa Jerusalem. Bakit naging Roman Church? Kung tingnan natin, mga kapatid, sa John 1:11, na ang ating Panginoon Jesus mismo hindi tinanggap sa sarili niyang bayan. Di ba? Pinatay pa siya ng mga Sabbath keeper Di ba? Hindi siya tinanggap doon. Kung ating basahin ang Juan 1:11, ating basahin para po pagpapatunay na parito siya sa sarili niyang bayan. Subalit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Ano po ba ang kababayan ng ating Panginoon Jesus? Yung mga Hudiyo, Judaism. Dahil po ang nationality ng ating Panginoon Jesus ay Hudiyo. Ngunit nagtatag siya ng sarili niyang simbahan, hindi yun Judaism ang kanyang reliyon. Kung tingnan natin, Judaism is the religion of Jews, Christianity, the religion of Jesus Christ. So iba yung reliyon ng ating Panginoon Jesus, iba yung reliyon sa mga Hudiyo. Ngunit ang kanyang nationality is Hudiyo. So ang sabi ni San Juan, o ng Juan 11 na naparito siya sa sarili niyang bayan, subalit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Kung tutuusin, mga kapatid, pinatay pa ang ating Panginoon sa mga Hudiyo Sino bang mga Hudiyo? Yung mga Sabbath keeper. Sa modern ngayon ay yung mga Sabadista, di ba? Sa modern Sabbath keeper, natawag ng Sabadista. Pinatay ang ating Panginoon Jesus. Yun ang dahilan na pinatay siya. Hindi siya tinanggap sa sarili niyang bayan, sa kanyang mga kababayan, at pinatay pa ang ating Panginoon Jesus. Ating basahin muna para po sa pagpatunay, totoo bang mabasa sa Biblia na ang mga Hudiyo na kababayan ng ating Panginoon Jesus ang pumatay sa kanya. Ayon sa 1 Thessalonians, dito tayo sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 14 hanggang 15. Atin ang gamitin na lang ito para sa pagpatunay na hindi siya tinanggap sa sarili niyang bayan. Ating basahin ang 14:15. Mga kapatid, natulad kayo sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat pinahirapan din kayo ng inyong mga kababayan. Hindi lang ating Panginoon Jesus ang pinahirapan, pati yung mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Gaya nila na pinag-usig ng kanilang mga kababayang Hudiyo. Pinag-usig pala ang tagasunod ng ating Panginoon Jesus sa mga Sabadista, kababayang Hudiyo. Ang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Yun ang dahilan, mga kapatid. Hindi lang nila tinanggap, hindi na sapat nilang hindi nila tinanggap ang ating Panginoon Hesus, pinatay pa nila.
Yun ang dahilan na sabi ni Kristo, kung basahin natin Gawa 8:1, kung basahin Gawa 8:1 mga kapatid, at ipatutunayan gamit ang Biblia. Sabi ni Pastor Chris Baclares alang sa mga late viewers na hindi natin kaya mga Katoliko na patunayan o tindigan na ang Katoliko ang tunay na simbahan, Roman Catholic ang tunay na simbahan na tatag ng Panginoon Jesus ayon lamang sa Biblia, hindi gamit ang referensya. Dahil sabi niya, hindi natin kaya panindigan o patunayan na ang simbang Katoliko, Roman Catholic Church ay tatag natin Panginoon Jesus kung hindi tayo magamit ng referensya. Sabi niya, yung mga referensya is bias yun para sa kanya. So, Biblia lamang ating gamitin. Ano po ba ang sulat na ni St. Lucas? St. Luke yun ang tagasulat sa Gawa ng mga Apostol, di ba? Gawa 8:1. Ganap na sangayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Unang martir si Esteban tagasunod ng ating Panginoon. So, sino po bang nagpatay ni Esteban? Yung mga Hudyong Sabbath keeper sa Batista. Nagsimula ng araw na iyon ang mahigpit na pag-uusig laban sa mga mananampalataya sa Jerusalem, kaya tumakas ang lahat at nakalat sa buong Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Hindi lang pinatay at saka mga tagasunod ng ating Panginoon ay inuusig pa ng mga Hudyo, mga Sabbath keeper, at ang biktima si San Esteban. Stephen sa Tagalog, sa English pala. Kung basahin natin ang 2, si Esteban ay inilibing at tinangisan ng mga taong may takot sa Diyos. So, inuusig. Sino po ba ang nag-uusig? Yung mga Sabadista. Yon ang dahilan ayon sa Mateo 21:23 a 43, sabi sa ating Panginoon Jesus, sinabihan niya si San Pablo, ano po ba ang ating mabasa? Dahil inuusig ang simbahan, tagasunod ng ating Panginoon Jesus, at mayroon pang napatay si San Esteban. Sinong nagpatay? Ay ang mga Sabadista. So, kaya nating panindigan o patunayan, kapatid. Ayun, ano po bang sabi sa mabasa natin Mateo 21:43? Kaya sinasabi ko sa inyo, sino pa ba ang sinabi nito? Si San Pablo. Kukunin sa inyo ang kaharian. Sandali kung dito tayo, ang sabi, mga apostol ang sinabihan, no? Kaya sinabi ko sa inyo, plural, kukunin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang magharap sa Diyos ng mga gawang hinahanap niya. So, kinakuha ng ating Panginoon Jesus ang kanyang kaharian mula sa Jerusalem, mula sa Israel, mula sa Judea, Samaria, at kinuha niya at ibigay sa bansang magharap sa Diyos at mga gawang hinahanap niya. Saan bang bansa? Saan bang bansa? Ibigay. Kung basahin natin ang Gawa 23:11, kapatid, para po sa mga late viewers, ating sinagot ang hamon ni Pastor Chris Baclares na ating parinig ulit ngayong tapos natin patunayan sa Biblia lamang, walang referensya, na ang tunay na simbang tatag ng itong Panginoon Jesus ay walang iba, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, according to the Bible alone. Ating basahin Gawa 23:11, kung sino po ba saan po bang bansa, o sino ang magsasaksi. Nang gabing iyon, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-alala, Pablo, kung paanong sumaksi ka sa mga tao rito tungkol sa akin,
gayon din ang gagawin mo sa Roma. Tinanggalan pala ng kaharian ang Israel dahil po ay inuusig at pinatay pa ang ating Panginoon Hesus, lalong-lalo na po yung mga tagasunod nating Panginoon Hesus, isang biktima, si San Esteban, at kinuha niya ang kanyang kaharian mula sa Israel at ibigay sa isang bansa na makabigay ng magandang bunga. Anong bansa? Ayon sa Gawa 23:11, ating basahin ulit. Nang gabing iyon, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-alala, Pablo, kung paanong sumaksi ka sa mga tao rito tungkol sa akin, gayon din ang gagawin mo sa Roma." Wala tayong mabasa na nag-utos ang ating Panginoon Hesus kang San Pablo na magsaksi kayo sa akin sa Amerika. Para po tumutukoy yon sa Seventh Adventist na tayo ni Ellen G. White, tataglaman ni Ellen G. White noong 1863. Yung mga sabi nila, hindi yon si Ellen G. White ang nagtatag ng KSSDA. Dahil po kami ay mga remnant lang. Di nila kaya patunayan na ang SDA tatag natin Panginoon Hesus. Dahil po sila ay remnant lang. Diba? Oh. Na, kung hindi si Ellen G. White ang nagtatag, sino ang nagtatag ng SDA? Sa karinahan, sarili nila aklat. Diba? Yun ang dahilan na hindi nila kayang takot sila sa mga referensya, lalo na sa sarili nilang Biblia, sarili nilang aklat. Seventh Adventists believe. Kung ating basahin ang pahina 255, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh Adventist Church. Sabi na nakasuplong lang yung founder. Bagsak, kahit dictionary, bagsak na po sila eh. So, sa Roma, ano po ba ang nasaksiyan ni San Pablo sa Roma? Ating basahin ulit ang Roma. Wala tayong mabasa na mayroong sulat ang mga apostol para po sa taga-Amerika. May sulat ang mga apostol para po sa Roma. Maliban na yung 7 iglesia sa Philadelphia para sa kanila. Mayroong para Philadelphia pala. Yung Philadelphia, nandiyon yun sa USA. Pero walang nakapunta doon. So kung tingnan natin, hindi pala si Ellen G. White ay sinulatan. Kung tingnan natin, balikan natin ang Roma City, Roma 1 City hanggang 8. Ating basahin ulit. Kung ano po ba ang nasaksiyan ni San Pablo ay inutusan siya ng ating Panginoon Hesus na magsaksi siya sa Roma. Walang mabasa nga magsaksi San Pablo sa Amerika. Ang sulat na ito'y para sa inyong mga minamahal ng Diyos na nasa Roma. Sino po ba ang minamahal ng Diyos ayon kay San Pablo? Ang taga-Roma na tinatawag niyang upang maging banal. Yun pala. Ang taga-Roma pala ang tinatawag ng Diyos na maging banal. Wala tayong mabasa yung taga-Amerika ang tinatawag ng Diyos maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, ipinagpapasalamat ko kayong lahat sa Diyos dahil tanyag sa buong mundo ang inyong pananampalataya. Anong pananampalataya? Saan po galing ng mga pananampalataya na tanyag sa buong mundo? Mula po sa Roma. Wala tayong mabasa cover to cover sa Old Testament, entire New Testament, from Matthew to Revelation. Wala tayong mabasa na may apostol nagsulat, nagpatunay na ang pananampalataya na mula sa Amerika yung tanyag sa buong mundo. Ibig sabihin, Catholic, Hepistis homon katenjiliktai in holotukos mo. Yun mga kapatid. Kaya nating tindigan, patunayan na ang simbahang Katoliko ay tunay na iglesia sumala lamang sa Biblia according to the Bible alone. Ating pakinggan ulit si Pastor Chris Balagalares sa kanyang
hamon, challenge niya. Ano po ba ang sabi niya? Okay. Padala ninyo kinakusgan nga pare dia. One on one. Unya 1 hour cross-examination. Bisag uns. So, ipadala yung kinakusgang pare. Sabi niya, Bisaya, yung mga pinakadakilang pare. Ha? At saka 1-on-1. 1 hour cross-examination. Ang topiko, sumala sa Biblia lamang. Sumala sa Biblia lamang. Sa Seventh-day Adventist, makabarog, pinaagis Biblia. Pero ang pagtulunan sa RCD, kabalog, pinaagis Biblia ra. Sumala sa Biblia lamang. Dahil po ang 7 ang doktrina po ng Seventh Adventist ay makatindi po sila na sumala sa Biblia lamang. Ngunit ang Simbahang Katoliko, Roman Catholic Church, ang RC, sabi niya ang RC, hindi yun kaya nilang patunayan, tindigan ang Katoliko ay tunay na simbahan kung hindi tayo magamit ng referensya. Sabi niya. Hindi magsalito referensya. Nga kung basahon ni mo referensya, bias na referensya. Dito manggod gito. Anong bias? Ang contributor Katoliko. Dapat ko dinig mga referensya. Yung mga referensya, bias, sabi niya. Dahil po ang contributor, mga Katoliko. Kung tingnan natin, halimbawa, yung Encyclopedia Americana, Volume 4, page 64. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Yung Encyclopedia Americana, hindi yung libro ng Simbahang Katoliko. Isang standard reference yun. Isa pa, The New Caxton Encyclopedia, Volume 4, page 168. It's title of the Catholic Church of the Roman days, the early days of the Christianity. The word church to the first Christian meant all the member of Christian community under the leadership of the apostle. Sabi niya, bias yun ang dahilan, takot sila. Ngunit ating pinatunayan ngayong hapon na kaya nating patunayan kahit hindi tayo maggamit ng mga referensya. Kahit na mayroon siyang paratang yung referensya ay mga bias dahil po ang contributor ay Catholic. Ngunit kung sa kanilang sarili nilang, isa pa, ang Grolier Encyclopedia Volume 4, Volume 5, page 106, Catholic Church, Catholicos, Greek Catholicos, Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ and endowed by the authority of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholic Church. Isa pa, yung The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Diba? Kung dito tayo sa Biblia, sabi niya, hindi natin mabasa sa Biblia ang word Catholic. Kung basahin natin ang Luke 4, Lucas 4:14 sa Greek, kay Pimi exultentes Catholis. Mabasa natin ang word Catholis. Kung dito tayo sa James chapter 1 verse 1 sa Novum Testamentum Latini, isang Latin na Biblia, Santiago 1:1, Epistola Catholica Beati Jacobi Apostoli. Mabasa pa rin. Sa Novum Testamentum, isang Latin na Biblia, Santiago 1:1, Epistola Catholica Habiti Jacobi Apostoli. Kung dito tayo sa Roma 16:23, kung ating basahin natin mga kapatid, na sabi ng ating sabi ni San Pablo, Universa Ecclesia. So, mabasa natin litra por litra ang word Catholic dyan sa Biblia. Ang pinaka problema mga kapatid, kay wala tayong mabasa sa Biblia na Seventh-day Adventist Church. Wala mabasa. Kung yung Seventh-day Adventist, kung sa Bisaya yun mga kapatid, Seventh day, so ikapitong araw sa Tagalog. Ikapitong araw.
Adventist yung ah, naghihintay. Sa amin, naghulat, o nagpaabot. Kung ba, naghintay o Adventist, Advent, nagpaabot, naghintay. Church o simbahan, iglesia. Kung sa Tagalogin natin, ikapitong araw naghintay na iglesia. Medyo joker, may pagka-joker mga kapatid, di ba? Joker pala. Kung ating Tagalogin ang Seventh-day Adventist Church, ikapitong araw naghintay na simbahan. Saan po ba yan mabasa sa Biblia? Exodo 28? Mayroong ikapitong araw? So, pero ang sabi ni Pastor Chris Bacalaris, ulit nating pakinggan ang kaniyang hamon. Okay. Padala ninyong kinitmusgan nga pare diya, one on one. Unya 1 hour cross-examination, bisag unsa nga topiko, sumala sa Biblia lamang. Sabi niya, ipadala yung kinakusgan, yung pinakadakilang pare. Ano po ba ang Tagalog sa kinakusgan? One on one. 1 hour cross-examination, kahit anong topiko, kahit anong paksa. Sumala sa Biblia lamang. Sabi niya, dahil ang doktrina ng Seventh Adventist ay makatindig po sila kahit walang referensya. Ngunit ang Simbang Katoliko ay hindi kaya nating tindigan, patunayan na ang Simbang Katoliko, Roman Catholic Church, ang tunay na simbahan, iglesia, tatag na kami Jesus kung hindi po tayo magamit ng referensya. Pero pinatunayan na natin ngayon, Biblia lamang. So once again, hamonin, ating tanggapin yung hamon mo, Pastor Bacalaris. One on one. Patunayan ko na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, tatag ng ating Panginoon Jesus, sumala sa Biblia lamang. According to the Bible alone. At patunayan, back to back. Patunayan din. Ang tanong, kaya mo pong patunayan? Patunayan din. At back to back na kailangang patunayan mo rin na ang Seventh-day Adventist Church ay tatag ng ating Panginoon Hesukristo, sumala sa Biblia lamang. Malabo na yun mga kapatid. Ang hirap yung tindigan ng ating mga kapatid, di ba? Basta pakinggan niyo tuloy mga kapatid ang hamon ni Pastor Chris Bacalaris. Okay. Padala ninyong kinitmusgan nga pare diya, one on one. Unya 1 hour cross-examination, bisag unsa nga topiko, sumala sa Biblia lamang. Ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, makabarog, pinaagis Biblia. Pero ang pagtulunan sa RCD, kabalog, pinaagis Biblia ra. Kani magsalit ko referensya, nga kung basahon ni mo referensya, bias na referensya. Dito mangkot gito. Anong bias? Ang contributor Katoliko. Dapat ko dinig mga referensya. Bias dahil po ang contributor Katoliko. Diba? So, atin ang sinagot. Sabi niya, kahit ang pinaka-dakilang pari, kinakusgang pari, ipadala para po sa one-on-one, 1 hour cross-examination, Biblia lamang gagamitin sa paksa na patungkol sa tunay na simbahan. So yun, ating tanggapin natin ang hamon ni Pastor Chris Bacalaris. Mayroon pa siyang mga dahilan o paratang dahil bakit hindi siya sumasali sa papasok sa punto por punto. Ito, pakinggan ninyo. Palingkura inyong pare diya, tanang 70 Adventist na debatidor, ako ipatawag dito kung kakaya ba. Hindi nakakaya ba. Palingkura yung mga pare niyo dyan. Lahat ng mga 70 Adventist na debatidor, papasok niya kung tingnan natin, kaya ba sa ating mga kaparian? Sabi niya. Palingkura inyong pare diya, tanang 70 Adventist na debatidor, ako ipatawag dito kung kakaya ba. Hindi nakakaya ba. Kaya naman, ang inyong gusto, Mori, sulod dito, butan ka sa imong oras, butan ka sa tanang mga butang, puli-pulihan ka, mahuli imong tingog. Mabita nag-over ko mga pinangga, na kung over mo ni... Atik pa, puli-pulihan, hurot yung timog sa totoo lang mga kapatid.
si Pastor Chris Bacalaris ay takot yun sa debate. Wala pa tayong wala pang history na si Pastor Bacalaris ay harap ng isang grand debate. Wala. Mabuti pa si Pastor Chris Israel, yung Villaver. Kay ang dami ng mga debate na harap niya sa ating mga kasamahan ng mga Catholic Faith Defender. Ngunit si Pastor Chris Bacalaris walang debate yun, di ba? Takot yun sa debate. Yun ang dahilan na sabi niya, papasukin yung lahat ng yung mga dakilang pare dyan sa inyong programa, kay padala niya ang lahat ng mga debatidor, yung magiitang debatidor sa SDA. So, atin ang sinagot at ating pinatunayan na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, yun ang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesus, sumala sa Biblia lamang, walang referensyang gamit. Ngunit kung para sa kanila, dahil po takot sila sa referensya, dahil po sa mismong sarili nilang aklat, ating basahin ulit. Yun ang nagpapatunay, ang sarili nilang aklat nagpapatunay na ang simbahang Katoliko, ang ano po ba ang Catholic Church? Ating basahin. Catholic Church, hindi yun, bago natin i-acknowledge yung mga viewers, ating basahin yung mga comment, nasa comment section. Sa page 302, ating basahin. Catholic Church, Universal Christian Church, whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope and its summit. So, malinaw na ang pinatunayan nila ang Katolikong simbahan, nili yung Sabadista. Sarili, hindi yun quotation, walang quotation. Walang mabasa di according to the Drollia Encyclopedia, according to the Encyclopedia Americana, according to the Catholic, wala. So, ang sarili nilang aklat lang nagpapatunay ng simbahang Katoliko ay mula pa sa mga apostoles na hanggang ngayon ang nangasiwa ang ating mahal na Santo Papa. Happy biyang po kang George Isaac Macielius. Lodi talaga si Bro Tata. Maraming salamat po. Bro Joel Mascardo Canillo. Happy watching. Benz Kalumpag. Sandali lang. Nating isa-isahin. Dito tayo mag-una sa Benz Kalumpag. Mawala eh. Sandali lang. Dito tayo sa una. Bro Amel Tumagat, ating pinsan. Elma M. Villanueva from Canada. Kumusta naman ka, El? Advance Merry Christmas. Ating pinsan yan. First degree kasi natin sa side po sa ating ina. Elma Villanueva, Shirley Mendoza Gangano. Happy watching. At saka, dito tayo na lang. Bakit dyan tayo? Para mas hindi tayo maghirapan pagbasa. Dito tayo sa isang cellphone natin basahin ang mga comment. Comment dito. Para po hindi mahirapan tayong magbasa. Bro Tata, magandang hapon. Taylor Delphine, George Isaac Macielius, Lodi talaga si Bro Tata. Jerry Pepito Ponce, mayong hapon Bro Tata, og sa tanan nga mga nananaw og namati. Salamat. Glenn Social Luzon, Bro Glenn from General Santos City. Good afternoon Bro Tata Rosal. Bajon Kuoy, mayong hapon Brad Ta, shout out from Rojas, Zamboanga del Norte. Oy, Dr. Dino Ditsing, Jose Gonzalo Ditsing, idol. Pogi pa. Happy being, kumusta, bossing? At saka si Bro Abel Tumagad,
Happy may hapon, Igsoon. God bless. So, ang ating ginawa, mayroon tayong special na edition sa ating pagsisiwalat ng katotohanan. Bro Tata Rosa, Bro Tata, magandang hapon. Mayroon pa. Dahil po ating sinagot ang hamon po ni Pastor Chris Bacalares, na sabi niya, ipaharap ang pinakadakilang pari para po sa discussion, 1 hour cross-examination. Sumala sa Biblia lamang. Dahil sabi niya, hindi natin kaya tindigan, patunayan na ang ang doktrina ng simbang Katoliko, lalo na sa paksa na tungkol sa tunay na iglesia at control church kung hindi tayo magamit ng mga referensya. So, ang ginawa natin ngayon, ating sinagot ang hamon ni Pastor Chris Bacalares. Once again, yon. Patunayan ko, Pastor Chris Bacalares, na ang Catholic Church, Roman Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, yun ang tunay na simbahan tatag natin Panginoon sa sumala lamang sa Biblia according to the Bible. Biblia ating basahin, gamitin. Hindi tayo magamit ng mga referensya. Pero may back to back. Patunayan din sa Pastor Bacalares na kaya ba niyang patunayan, tindigan, na ang Seventh-day Adventist Church ay tatag ng ating Panginoon sumala po sa Biblia lamang. Yun, Pastor. Kaya mo, kahit sinong SDA, kahit kanong debator, sinong debator na SDA. Yung Biblia, gamitin natin lahat ng salin ng Biblia. Basta Biblia lamang. Baka mamimili na po kayo ng Biblia Di ba? So, kaya namin tindigan. Ang problema, kung kaya ba nila, napatunayan nila ang kung sa amin sa Bisaya pa, maglana kayo ng putot Hanggang lana lang po kayo ng putot. Ano pong lana? Langis ng ano po ba sa Tagalog yung putot sa niyog? Yung medyo batang niyog pa, danghod pa, di ba? So, maglana lang, hanggang lana lang kayo ng putot. Hindi na kayong tindigan, di ba? No, kahit sino, kahit na hindi si Pastor Bacalares, pero siya po ang nanghamonin. Na? One-on-one. 1 hour cross-examination. Pero back to back. Patungkol sa true church. Ulitin, kaya natin tindigan, patunayan, na ang simbang Katoliko, ang tunay na iglesia, sumala sa Biblia lamang, walang referensya. Ang tanong, kaya po ba ni Pastor Bacalares na ang panindigan niya, tindigan niya, o patunayan niya, na ang STA ay tatag ng ating Panginoon sumala po sa Biblia lamang? Walang referensya. Yun lang ating sagot. Maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa ating special edition sa pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama niyong lingkod, Brother Tata Rosal. Sana may napupulot kayo ng aral sa panahon ngayon, sa ating pagtalakay, pagsagot sa challenge po ni Pastor Chris Bacalares. So, meron pa, mayong hapon, magandang hapon, sandali lang, wala na. So, maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay. Hanggang sa susunod, bukas, sa regular nating programa sa DXTD-AM, ang Radyo Kampana, ang radyo ng simbahan, at saka sa Channel 18 sa Pel Products, 6 to 7 bukas, patuloy nating ating muna ang special nating talakayin yung kararating na yung kaharap, o ano ba, yung fiesta natin sa Immaculate Conception ngayong December 8. Isa yun, dahil daming, kung ang mga born again, sila po ang ating nagyaya man lang ng naong ni Mr. Bacalares. Kung sila lang ang ating pakinggan, mga kapatid,
ang born again, para ang si Mama Mary ay may sala pa. Pero ang born again, kung tanungin natin, si Mama Mary ay wala ng sala. Kung si Mama Mary hindi pa naligtas, pero ang born again ay ligtas na. Di ba? Oh, so, kawawa si Mama Mary. Ang born again ang ating pakinggan sa kanilang aral. Na? Di ba? Si Mama Mary ay may kasalanan pa si Mama may sala pa si Mama Mary, ngunit ang SDA, ang mga born again pala, wala nang sala. So, wala tayong tamang oras. Maraming salamat. Hanggang sa sunod na panahon sa ating pagsisiwalat ng katotohanan. Every now and then, kung mayroon tayong sagutin, ating mag-special edition tayo sa tuwing Sabado. So, God bless us all. Bye-bye.